pag-usapan natin yung yung absolute pardon ni Robin Padilla. Kasi nalilito tayo dito, di ba? Kung ano ba, pwede bang bawiin, pwede bang hindi. So pag-usapan ngayon natin to, no? So ito mga kababayan, no, pakita ko sa inyo. Okay. So mga streetwise, no, nangyari pala ito noong 2016. Puta, kakaupo lang pala to ni Digong. November 16, 2016. Nangyari pala yung executive clemency kay Robin Padilla. So, tingnan nyo ang bilis, di ba? Kakaupo lang ni Digong nung June 30, June, July, August, September, October, November. So 5 months pa lang pong nakaupo bilang presidente yan si Digong. Binigyan niya na kaagad ng executive clemency si Robin Padilla. At mga kababayan, mabigat po ito. Kasi nagdidebate tayo dito, no, na pwedeng bawiin, pwedeng hindi. Pero ngayon, na sinasabi ko sa inyo dito, pwedeng bawiin ito pero sobrang hirap. Sobrang hirap pala bawiin nito. Kasi ngayon, pinag-uusapan ngayon natin dito, di ba, na dapat si Robin, bilang naka-clemency lamang siya kay Presidente Digong, dapat hindi na siya gagawa ng mga criminal act. Tama, di ba? Kasi binigyan ka na naman ng kalayaan ng presidente. Dati kang kriminal, di ba? Convicted kang kriminal. Nabigyan ka ng pardon and then executive clemency. Dapat hindi ka nagagawa ng kalokohan. Hindi ka na dapat gagawa ng mga bagay na illegal. Pero ang ginawa ni Robin, pinatakas si Bato na punggante, no? And then, pinatakas na si Bato. Yun nga. Sabi-sabihin nun, meron siyang dalawang criminal offense na ginawa dito. No, obstruction of justice at saka harboring a fugitive. Nabubulol ako. Harboring a fugitive. So dalawa. So criminal offense po 'yon. Kulong ka doon. So ngayon mga kababayan, no, ang sabi dito. Okay. Ano ba 'yan? Robin Padilla was granted executive clemency by the President in their meeting on November 15, 2016 at the Malacanang Palace, giving him complete freedom and restoring his full civil and political rights. So, executive clemency is a power given to the President to pardon prisoners under Article 7, Section 19 of the Constitution. So, kaya medyo mabigat ito mga kababayan kasi nga po, nakaukit to sa Constitution natin. Ito yun, no? Section 19. Except in cases of impeachment or as otherwise provided in this Constitution, the President may grant reprieves, commutations, and pardons, and remit fines and forfeitures after conviction by final judgment. So pati pala forfeitures, pwede pala, no? Mabigat pala. Pati pala mga utang-utang, no? He shall also have the power to grant amnesty with the concurrence of a majority of all the members of the Congress. Okay. O nga pala, forfeitures, o nga pala, ginawa na rin pala ni PBBM to. Naalala nyo nung yung mga utang ng mga magsasaka? Di ba, hindi na pinabayaran ni PBBM, so kasama nga forfeitures nga, So ngayon, balikan na muna natin yan, mamaya na yung pardon na yan. So, ang point nga natin dito mga kababayan, no? Si Binoy, si Robin Padilla, tandaan nga po natin na dati po siyang kriminal. Kriminal yan dati. Binigyan lang po siya ng amnesty ni Digong. Absolute amnesty pa nga tawag So, absolute pardon. So, ito mabigat So, kaya nangyari ngayon dito, no? Padilla, Bato, Sin Living Senate Building together in CCTV footage. So, may ebidensya mga kababayan na gumagawa na naman po ng criminal offense si Robin Padilla. So, sabi ng mga nako-comments na netizen, bawiin daw po yung pardon. Bawiin daw po yung amnesty. So, ganun ba kadali yun? Pero by the way, mga kababayan, ito yung video. Wala naman napanood na to Ito yung video nga po na ebidensya na gumawa na naman po ng isang criminal offense si Robin.
So si Bato pala, nakasombrero si Bato. Yan, no? Si Bato yan, no? Nakasombrero. Oo. Yan, silang tatlo, no? Putang na, kitang-kita, no? Robin, Bato. Sino ba yung babae? malamang magtitrisam yan. Alam niyo naman, si Boy Kick yung manyakis yan eh. Puta, nahuling-huli sa CCTV. And by the way, mga kababayan, no, ang problema ni Robin dito, umamin si Robin. Ano ba tayo? Oh. So ito yung interview ni Robin kanina. Wala po tayong Send comment lang po dun sa sasakyan niyo, sir. Dun daw sumakay si Bato po. Senator. dapat kayo mag-comment. Kasi kayo ang tanong ng tanong. Hindi yun. Nakita nyo na lahat. Sir, sabi niyo po last time, Bobo talaga to eh, no? Puta, saan ka nakakita na magtatanong siya rin magka-comment? Bobo talaga to, no? Tinatanong nga siya. Sir, ano masasabi niyo nga po nung nakita sa CCTV kasama mo si Bato? Kayo tanong kayo dapat mag-comment. Pwede ba yun? Kaya nga nagtatanong, dapat ikaw sasagot. Tangina mo talaga, tanga ka talaga. may official investigation, magsasalita na po kayo. Ngayon po may pinalabas na CCTV na magkasunod po kayo ng 14. Magkasunod daw po kayong lumabas ng May 14 according din sa nilabas na CCTV. Ano pa ang kailangan sabihin ko doon? Nakita nyo na. So you confirm, sir, na magkasama po kayo noon nung lumabas po siya sa Senado? Hindi naman AI yun, di ba? So hindi lang AI yun. So totoo yung video. Nakinan to. No, kahapon, iba yung sinasabi niya. Tinan muna natin yung investigasyon. No, ngayon, iba na, inaamin niya na ngayon. Sir, saan kayo pumunta after? Senator, saan niyo po hinatid si Senator Bato? Maraming salamat sa inyo. Nakuha nyo na yung gusto ninyo. Napanood nyo na. Palagay ko naman siguro matatahimik na kayo. O kriminal ka, putang ina. Kriminal! Alam niyo, napakutak kriminal talaga. Kriminal pa yan hanggang tumanda. Oh, yung ginawa niyang illegal possession of firearms dati, bata pa siya nun, di ba? Mga 20 years old, mga 28. Ngayon tumanda na nga lahat-lahat, puta-utak kriminal pa rin. Kita niyo ha, dati no, sa sasakyan niya, naulian siya ng mga barel na walang lisensya. Ngayon, mas malupit. Ang nahuli sa sasakyan niya, bato. Dati baril lang, ngayon bato na. Ang to? Lahat ng tinatanong nyo, naganap na yung investigasyon. So wala na tayo sigurong dapat pag-usapan. Oo, utak kriminal ka talaga. Walang yan to. Nabigyan lang ng pardon, ang yabang-yabang na, puta na, pero utak kriminal ka pa rin. Nagbago na nga ng religion, akala ko babait na, puta utak kriminal pa rin. Di ba, ito, ayoko man damay ng religion eh. Di ba sabi ko nga, di ba, ako agnostic ako. Agnostic ako, pero syempre, nagsisimba pa rin po ako, di ba? Sabi ko nga, kapag ang isang tao nga po naniniwala sa kanyang religion at sa tingin niya, siya po ay naging mabuting tao at masaya siya sa religion na yan, kadyaano pa ka-weird ang religion na yan. Ire-respeto ko po talaga yan. Respeto ko yan, oo. Kaya sabihin na nga natin na siya po ay nagsisimba sa The Fly Spaghetti Monster, di ba? Kunwari ganon. Pero kung mabuting tao naman po siya, sa pagsisimba niya sa Fly Spaghetti Monster, so respeto ko yan. Si Robin, kung makapagsalita na Muslim ako, no? Nirespeto ko lahat to para kay Allah. Lahat ng ginagawa ko mabuti para kay Allah. Yung pagpapatakas ba sa kriminal, utos ba ni Allah yun? Ayan na naman tayo eh. Hypocrisy at its finest, mga kababayan. Ayoko madamay ng religion, pero sa pagkakataon na to, nakita ko po kasi yung niya eh, yung sa ulo. Yung sa ulo niya, bang tawag doon, oh. Gagawa ka ng kasalanan, suot-suot mo pa yan. Ayoko ba? So, by the way, continue natin. May illegal po ba doon, sir, sa ginawa ninyo? Ano po? Hindi, pero to be fair, marami po akong kilala mga Muslim, no? Yung iba, kahit yung iba mga converted, pag naniwala talaga sila sa kanilang religion na sila pa yung Muslim na talaga,
No, pag inalok mo ng baboy yan, nababastusan sila eh. No. Dito, iba nga, bisa nakakakain lang ng pinirito, yung mantika pinirito doon, kunwari, doon pinirito yung baboy sa mantika na yon. Tapos nalutuan nila ng isda. Susuka yung mga yan. Oh, meron ganun ha, meron ganun, no. May kilala akong ganun. Your comment, sir. Illegal po ba doon? Ay, tanong natin sa kanila kung may illegal. Kasi sa amin, tandaan ninyo, ang Senate, ang sabi ng aming SP, hintayin namin ang warrant ng local court. Okay? Pero sir, bukas kayo sa mga possible investigation. Ay, wala tayong magagawa. Magko-coordinate po kayo, Senator, if ever ipatawag po Maraming kayo. salamat po sa inyo. Nakuha So ngayon mga kababayan, no, so ito na. Nakakabisit, di ba? Bisit talaga yan. So ang tanong dito, yung binigay ba sa kanya ni Digong pwedeng bawiin? Kasi tandaan natin, siya po ay criminal dati. Lahat po yung binura nung siya po yung binagbigyan nga po ng absolute pardon ni Digong. So sad to say, mga ka-streetwise, hindi. Sad to say, hindi. In the Philippines, executive clemency cannot be revoked once it had been validly delivered and unconditionally accepted by the convicted person. Established jurisprudence, however, if a conditional pardon is granted, the President retains the power to revoke in order to rearrest of the offender if they violate any of the terms or conditions specified in the grant. So, malinaw mga kababayan, no, na hindi basta-basta pwedeng bawiin. Sabi nga dito, hindi talaga no, cannot be revoked. Sabi nga dito. So, yung binigay pala sa kanyang pardon ni Digong, yung pinakamataas. Yung hindi pwedeng ma-revoke. Kasi nga po, unconditional ba? Unconditional pardon yung tawag doon eh. So, ang tanong ngayon natin dito, ano magagawa natin kay Robin? So, magagawa natin kay Robin, mga kababayan, kung makakaroon na po siya ng offense ngayon, criminal offense, i-demanda na lang po siya sa offense po na yon. For example, ngayon, nag-commit siya ng obstruction of justice, nag-commit siya ng harboring a fugitive, so kasuhan na lang siya doon. Diba? Kasuhan na lang siya doon. Yun nga lang mga kababayan, no? Meron ako nakita dito, no? Okay. Masabi dito, ito. Meron pala dito, no? The Supreme Court has ruled consistently the exercise of the pardoning power by the President is not subject to judicial review. O, kita nyo, no? Hindi rin, kahit pala Supreme Court, hindi pwede. No, sabi ng Supreme Court, Supreme Court ruled consistently that the exercise of the pardoning power of the President is not subject for judicial review. So, kunwari, papupunta tayo sa Supreme Court at sabihin natin, no, Supreme Court, bawiin nyo yung pardon ni Robin Padilla. Sabi dito, not subject to judicial review. Yun nga lang, may nakita ako medyo light or sinag ng liwanag dito, no? So, kasi sabi dito, no? Ano ba yan? Ano ba yun? Sabi dito, no? Except in cases where it can be shown that the President, no, si Digong, acted with grave abuse of discretion amounting to lack of excess jurisdiction. So, dalawa, no? So, pwede palang bawiin. Medyo mabigat nga lang, no? Pwede palang bawiin yung pardon kay Robin Padilla kung ang ginamit nga po ni Digong dito is abuse of discretion. So, kung naging dishonest, mali yung decision ni Digong, or fraud, di ba? Parang ganun ang labas eh. So, kung nabigyan po ng pardon si Robin Padilla, pero merong itong abuse of discretion, so pwedeng bawiin. Pwede. So, so ang hirap dito, paano mo papatunayan na merong abuse of discretion si Digong na pagbigay nga po ng pardon kay Robin Padilla? So, abuse of discretion, parang, paano ba? Maraming pwedeng dahilan nun eh. Pwedeng may kapalit, no? Pwedeng may fraud, no? Pwedeng ginawa niya yan dahil merong pakinabang si Digong sa kanya, parang ganun. Pero ang point dito, mahirap patunayan yun. Di ba? Tama, Danny Reynaldo, di ba? Pwede nating mabawi yung executive pardon nga po ni Robin Padilla na binigay ni Digong.
pwedeng bawiin. Sabi sa inyo, lahat naman ng bagay sa batas may butas yan na pwede mong lusutan Yun nga lang mahirap. Paano mo mapapatunayan na fraud yung pagbigay ng pardon kay Robin kung si Digong nga po nasa ICC na? Hirap, di ba? Mahirap. Pwede, pero mahirap talaga. Sabi-sabihin nun, yung binigay nga pong pardon ni Digong kay Robin Padilla, no? Kung pagbabasehan po natin yung batas, hindi pwedeng reviewin, hindi pwedeng bawiin. Ang paraan lang, kung merong paglabag si Digong nung binigay niya yung pardon. So, mas maganda dito mga kababayan, kalimutan na natin yung pardon. Kalimutan na natin yung pardon na yan, yung putang ina pardon na yan. Mag-focus na lang po tayo na makasuhan si Robin Padilla dun po sa kanyang ginawa na pagtakas nga po kay Bato de la Rosa. Dito nga po sa kanyang posibleng ikaso, dapat tayo na panawagan ngayon natin, DOJ. No, kasi mukhang inimbestigahan pa, no? Huwag tayo magmadali kasi nasa proseso pa. Pero dapat po ang gawin ng DOJ dito kasuhan tong si Robin. Kasi malinaw sa CCTV na obstruction of justice at saka harboring a fugitive yun. Kailangan merong magtestigo na abuse pero mahirap pa rin, no? Mahirap pa rin. Kahit na may magtestigo, hirap pa rin, no? Hirap, no? Kaya sabi ko nga nung ni-review ko nga nung ni-research ko nga tong pardon ni Binoy, mas maganda kalimutan na lang natin mas maganda kasi, di ba? Mas maganda kalimutan na lang natin. Mag-focus na lang tayo dito sa bago niyang ginawang criminal act. Kaya yun. So yun mga kababayan, so kayo po, ano masabi niyo nga po dito sa posibleng pagbawi nga po ng pardon ni Binoy na inaasahan natin na posibleng malabo naman mangyari pala. Di ba? So may mga bagay talaga na tama nga, let it go. Parang may mga bagay talaga na kahit gusto natin mangyari pero mukhang malabo mangyari, ano natin? Sige, let it go.